Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Tondo, Maynila ang isa sa mga miyembro ng Basag Kotse Gang na nambibiktima sa Pasig. Ayon sa mga pulis, natunto ng suspect sa pamamagitan ng ninakaw niyang gadgets mula sa isang SUV sa Barangay de la Paz. Nasabat sa kanya ang nasa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga gamit mula sa SUV. Batay sa investigasyon, kabilang ang suspect sa mga nambasag ng kotse at nagnakaw sa mga personal na gamit ng aktor na si Gerald Anderson noong 2022. Bukod dyan, may iba pa siyang kaso ng carnapping at nakawan sa ibang lugar. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect. Sinalakay ang isang bodega ng illegal umanong nag-ooperate bilang butane refilling business sa Plaridel, Bulacan. Nasabat sa operasyon ang nasa 3 milyong empty butane canisters at mga refilling equipment na may kabuuang halagang mahigit sa 100 milyong piso. 2 naman ang naaresto. Mahaharap sila sa karampatang reklamo. Maghahain ng reklamong sedition ng Philippine National Police laban sa ilang taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Nicolas Torre III, sila yung mga nagrally habang tinutugi si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Walang pinangalanan pero hindi raw bababa sa 10 ang irereklamo ng pulisya. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag ang KOJC kaugnay ng reklamo. Una nang sinabi ng ilang lumahok sa rally na inabuso ng mga pulis ang kanilang kapangyarihan at nalabag ang kanilang mga karapatan. Matapos iginiit na hindi siya magpapaaresto sa Quad Committee ng Kamara, may hamon ang ilang mambabatas kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang PNP may binuo na ring tracker teams para matuntun si Roque. Balitang hatid ni Ian Cruz. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa pogo. Git ni Roque, matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Paliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Bamban-Tarlac at Porac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue. No? So dapat nandito muna siya. Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque sa kanilang komite. Git nila, may otoridad ang Kongreso na mag-imbestiga. Hinahanap po natin, we cannot promise not only the Philippine National Police but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po niya. Wala pa kami info kung haharap siya, but I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya. Sa Huwebes na ang susunod na pagdinig ng Quadcom ukol sa illegal na pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Huwebes, si dismiss Bamban Mayor Alice Go. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mamabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Touch tayo sa latest ngayong Wednesday, mga mare at pare. Trending ang pagbisita sa Pilipinas ng Hybe and Geffen newest girl group na Cat's Eye. In person man o sa social media, mainit ang pagtanggap ng fellow icons kina Lara, Yunche, Daniela, Mano, Megan at ang group leader, our very own Sofia La Forteza. Chika ni Sofia, honored and dream come true daw na makabalik siya sa bansa as a Cat's Eye member. Nasa Pilipinas ang girl group para sa kanilang Asia tour pati na sa mga guesting. Pagkatapos nga ng balitang hali mamaya, mapapanood ang Cat's Eye sa It's Showtime.
Bago ang kanilang Philippine TV debut guesting, nagpasample si Sofia ng kanilang hit song na Touch, Taglish version. Ba't kaya ka out of touch, 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 touch? Iniisip ka too much, 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 much. Tapos na as. Ba't kaya ka out of touch? Sa'yo na sana ang my love, pero ikaw ay out of touch, 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 touch. Iniisip ka too much, 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 much. Ginulo mo ang lahat, hat. Ba't kaya ka out of touch? Sa'yo na sana. Mahigit 500 residente ang pinalikas sa Sablayan Occidental, Mindoro matapos bumaha roon dahil sa masamang panahon. Update tayo sa ulat on the spot ni Bam Alegre. Bam? Katrina, makulimlim at maambon dito sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro, pero meron pa rin pagbaha dahil sa patuloy na sama ng panahon na ilang araw nang nararanasan dito. Catch Basin ang lugar na ito sa Sablayan, kaya kapag malakas ang ulan, isa ito sa mga mabilis na binabaha. Hanggang ngayon, umaagos pa rin ang baha rito na nagsimula pa noong bagyong Hener hanggang sa napipintong epekto ng bagyong Helen. Sa impormasyon naman mula sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ng Occidental Mindoro, naapektuhan ng sama ng panahon at pagbaha ang 10 hanggang 11 barangay sa bayan ng Sablayan. Tinatayang mahigit 500 residente ang pinalikas. Sa San Jose naman, 3 barangay ang apektado kung saan mahigit 300 individual ang lumikas. Kasama ang Occidental Mindoro sa mga lugar na may gale warning dahil sa banta ng habagat na pinalakas ng bagyong Hener at bagyong Helen. Pinapayuhan ng mga maliliit na mga motorbangka na huwag maglayag, pero ang mga biyahe ng Roro sa Port of Abra de Ilog tuloy pa rin sa ngayon. Katrina, itong ating kinalalagyan na isa ito din sa mga lugar saan kapag kasagsagan ng ulan, umaabot daw hanggang tuhod ang level ng tubig dito. Ito ang latest na update dito sa Occidental Mindoro. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Bam Alegre. Kaugnay sa investigasyon ng House Quad Committee sa mga iligal umunong aktibidad ng Pogo, kausapin natin si House Quad Committee Chairman Representative Robert Ace Barbers. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, ano pong prioridad niyong matalakay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng inyong committee bukas? Well, itong illegal pogo kasi masalimuot ito na issue, Rafi. No? At marami pong mga taong gobyerno na sa aming paniwala ay merong involvement dito. No? Kagaya nga kahapon sa Senate, merong lumabas na kwento na meron daw dating Chief PNP na involved dito. Meron naman ding sinabi na may mga kawani ng gobyerno na tumulong sa pagpapatakas dito kay Mayor Alice Go. At higit sa lahat, siyempre, yung pinagumpisahan itong mga illegal pogo na ito, no? Paano ba naging mayor itong si Alice Go? Paano ba siya nakapagpatayo ng pogo? Sino ba ang nasa likod nitong mga pogo ito? Napakaraming usapin tungkol dito, Rafi, kaya talagang masalimuot itong issue ito. Kung hindi po mas nasiwalat kahapon sa Senado kung sino yung dating PNP chief, bukas o kaya malalaman ito sa Kongreso? I hope na mag-cooperate yung ating mga witnesses, no? Pero sa tono nila kahapon, talagang medyo matigas po ang mga loob at matigas po ang mga sagot nila dun sa mga katanungan ng ating mga kaisamang mga senador. But we will try our best na mapilit po sila mag-cooperate. No? Lalo-lalo na doon sa mga taong may accountability o may pananagutan sa ating batas. Kasi ito po ay mga taong gobyerno. Hopefully, we can figure this out and determine kung sino itong mga to. Opo. Ano po yung tugon ng Valenzuela Regional Trial Court sa imbitasyon nyo kay Alice Go na dumalo sa pagdinig ng Quadcom? Wala pang... Ako personally, I have no idea yet at the moment. No? Pero yung aming invitation ay napadala ito nung last week pa. Bago na, supposedly, Tuesday sana rin kami, no? Kahapon ng aming hearing. Pero nagbigay daan kami dito sa Senado nang sa ganun ay hindi po magkaroon ng problema sa mga resource persons dahil parehas lang yung aming inimbitahan ng mga resource persons. Kaugnay naman po doon sa petition for certiorari ng kampo ni Cassandra, ano pong masasabi nyo rito? Well, rapatan po niya yan na umakyat siya sa Korte Suprema at tumingi po ng mag-file po ng certiorari. Dahil sana po ang Korte ay mag-decide na
para sa kagustuhan ng ating Quadcom na ilabas ang katotohanan, sana po hindi po mabigyan ng certiorari. Yun po ang aming hiling. Marami pa ko yung katanungan pa sa kanya. Marami pa siyang hindi nalilinaw sa inyo. That is correct. In fact, marami pa nga mga kasama sa Quad na gusto magtanong, no? Hindi lang sa kanya, kundi sa iba pang mga personalities na may kaugnayan dito sa Pogo, no? Kagaya ni Attorney Harry Roque, ni Cassandra O, ni Mayor Dong Kalugay. Ito po hong mga personalidad na ito na sa aming paniwala ay may sapat na impormasyon para makatulong sa investigation na ito. Sana po mag-cooperate, no, dito sa ating komite. Nabanggit niyo po si Attorney Harry Roque matapos yung naging hamon niyo sa kanya na humarap at lumantad na. Nakipag-ugnayan na ho ba siya sa inyo? Ay wala pa naman hanggang sa ngayon na Rafi, no? Kaya nga kung maaari, kung nakikinig siya, maaari sana na makipag-ugnayan na lang siya dito sa Kongreso nang sa ganun ay lumabas po, makatulong din po siya sa ating bayan sa pagpapalabas ng katotohanan. Ano pong gagawin niyo kapag talagang nagbatiga siya at hindi siya magpakita? Well, he was already cited in contempt. In fact, merong ang kakibat itong contempt order ng Quad Committee ay isang arrest order na talaga hong hahanapin siya, mapag na-locate siya, ay dadalhin po siya sa Quad Committee at mapipilitan po siya magsalita doon. Sige po, abangan po natin yung update sa mga issue ngayon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, thank you, Rafi. Si House Quad Committee Chairman Representative Robert Ace Barbers. May libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa mga government employee. Magsisimula yan ngayong araw, September 18 hanggang September 20. Bilang pakikiisa raw yan sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Kailangan lamang ipakita ang employee ID para mapatunayang empleyado ng gobyerno. Sa buong operasyon niya ng MRT3 habang 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. lang sa LRT2. Biglang nagkaroon ng pagsabog mula sa bag ng lalaking yan na nasa isang tindahan sa Beirut, Lebanon. Isa lang po yan sa libo-libong pagers na sunod-sunod na sumabog sa bansa na ayon sa grupong Hezbollah ay pakana ng Israel. Sabi ng ilang sources sa Lebanon, gawa sa Taiwan ang mga pager at itinanim doon ng spy agency ng Israel. Itinanggi naman ng itinuturong kumpanya sa Taiwan na sila ang gumawa ng mga sumabog na pager. Hindi na nagbigay ng komento ang Israel lang tanungin tungkol sa mga pagsabog. Sa tala ng Health Ministry ng Lebanon, hindi bababa sa siyam ang nasawi sa mga pagsabog. Mahigit 2,700 naman ang sugatan, kabilang ang Iranian ambassador sa Beirut. Sabi ng isang opisyal ng Hezbollah, ito na ang pinakamalaking security breach sa kanilang grupo sa gitna ng tensyon nila sa Israel. Nangako silang babawian nila ang bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Tibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Natagpo ang patay ang isang pintor sa isang manhole sa ginagawang gusali dito sa Cebu City. Sa Davao City naman, nakipaghabulan sa pulis ang ilang sospek sa pagnanakaw. Ang may init na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Nakunan sa CCTV ang pagtakbo ng lalaking yan sa isang eskinita sa Barangay 76-A Davao City. Hagip sa isang anggulo ng CCTV ang sugatang kamay niya. Maya-maya lang, may dalawa pang tumatakbong lalaki na parehong nadapa. Doon na sila naabutan ng hindi naka-uniformeng pulis. Operasyon ito ng Davao City Police sa hideout ng mga suspect sa nakawan at pang-hold up sa iba't ibang lugar sa lungsod. Nakatakas ang lalaking unang tumakbo. 3 kasamahan naman niya ang nahuli.
Nakamatikod silang mga pulis tong mga nakasibilyan dito, sir, no? So mao pabutan na ato ang operatiba, sir. So nagpabuto po na ato ang kapulisan para maprotektahan ilahang kaugalingon. Ayon sa mga pulis, ang grupo ang pinaniniwala ang suspect sa nangyaring panloloob sa 4 na establishmento. Gayon din sa pang-hold up sa isang babae. Nag-ato siya sa Bahada Police Station, ihatag siya og description sa mga suspects sa iya hamang na identify, sir, no? And then based sa ato ang Rogues Gallery, nakuha nato dito ang complete details sa mga suspects. Na-recover ang kalibre 38 na baril ng mga suspect. Na-rescue din sa hideout ang ilang minor de edad na dinala sa DSWD. Maharap sa kasong robbery ang mga suspect. Wala silang pahayag. Halos hindi na makilala ang katawan ng isa sa 2 nasawi sa pagsabog sa harap ng isang beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang isa naputulan naman ng paa. Nasira ang bahagi ng resort at isang tindahan. Natusta rin ang isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, base sa salaysay ng mga saksi, isang puting sasakyan ang nakitang agad umalis matapos ang pagsabog. Ilang metro mula sa resort, nakita ang isang bag na may lamang ammonium nitrate. Inaalam pa ng pulisya kung anong uri ang ginamit na pampasabog. Ang pamunuan ng resort nilinaw na hindi sa loob ng kanilang resort nangyari ang pagsabog. Sa Cebu City, natagpo ang patay ang isang pintor sa isang ginagawang gusali. Sa inisyal na investigasyon, napansin ng kanyang mga kasama na hindi siya nag-punch out pagkatapos ng trabaho. Kaya hinanap nila ang biktima at natagpuan siyang walang buhay sa manhole. Ayon sa mga kasamahan ng biktima, wala silang narinig na sumigaw o kalabog. Sabi ng pulisya, posibleng gumigay ang bakal na pinagtatalian ng lubid na nakakabit sa biktima habang nagpipintura siya sa ika-17 palapag. Sinusubukang kuna ng pahayag ng GMA Regional TV ang pamunuan ng building. Sa Lapu-Lapu City, Cebu naman, patay ang isang construction worker habang nag-i-install ng kable. Posible umanong nasagi ng biktima ang live wire sa hawak niyang steel bar kaya siya nakuryente. Sinubukan pang i-revive ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Argil Relator ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.